Mga kabayan, muling naglabas ng babala at saloobin ng isa sa mga PMAers dito sa kasalukuyang nga nangyayari ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay lantaran ang ginagawang panggigipit sa dating Pangulong Duterte at sa anak nito na si BP Inday Sara. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning, a very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayong lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isave niyo sarili ninyo. Maging ang kinasasangkutan ng Kamara kung saan ay hindi pag-audit ng kanilang pondo para ipakita o ipaliwanag sa taong bayan dahil karapatan di umano ng mga Pilipino kung paano ginagastos at kung saan napupunta ang bilyong pisong pondo ng Kamara mula sa mga taxes ng taong bayan. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin niyo yung pera. May question sa pamamalakad ng Presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. Samantala, maging ang abogado at dating legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Panelo ay hindi rin napigilang magbigay ng komento at sama ng loob kaugnay naman sa pagsuspinde sa prangkisa ng SMNI ngayong holiday season. Magpapasara ka ng isang network nang hindi mo malang dinidinig kung anong mga violation to, sinuspindi mo na agad. 30 days pa at tinaon mo pa sa holiday. Hindi ka makapag-file ng ura-uradang appeal para pumunta sa Supreme Court. Talagang lantaran niya. Sabi ko nga, it's a brazen assault. And it's totally abhorrent and constitutionally impermissible. Maging si BP Sara ay nagbigay na rin ng pahayag at pagkondena kung saan ay naging emosyonal sa nangyaring pamamaslang ng mga rebeldeng grupo na ikinasawi ng isang Sergeant Arellano dyan sa Batangas City. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Nasawi si Sergeant Ramiliano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na patuloy na umaatake ang kampo ni Romualdez para gipitin at pabagsakin si Pangulong Duterte at ang anak nito na si BP Inday Sara? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning, a very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayong lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isave niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, destabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. At tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang higpit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo? Anong honorable? Anong pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga itong mga government employee. Ba't kayo lang ang may monopoly o being honorable? Hindi. We want
you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin nyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki na expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung naisip ng militar, nagkamali tayo doon, bakit natin binigay sa sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. At kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kudeta. Sunod-sunod. And then yung bloody noong 89, ayaw na ng military kasi tayo uniform to uniform. Bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung kay ERAP, withdrawal of support ang nangyari. Kaya the armed forces is witness to that. Nung nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila. Nanonood sila. At yung mga bata, tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung Makati? Bakit binobomba yung ganito, yung Aguinaldo? Kaya nga lahat yan, we are all part of our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin yan. Yun ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Because it's unit team. Yun yung pinaniwalaan ng tao. Unit team. Marcos, VP Sara. Yun dapat. Kaya dapat ang presidente magsalita siya na yung Duterte, wag niyong pakikialaman. Yung ICC, tigil yan. Yung CPP-NPA, tigil yan. Yung mga impeachment na sinasabi. Yung SMNI, isa pa yan. Yung kayo na mawawalan kayo ng franchise. Pagka kayo pinersu yan ng gobyerno, mag-aalburuto yung mga tao. Ang dami nanonood na tao sa inyo. People of the Philippines, we, the sovereign Filipino people, ito yung God Almighty. Humingi tayo ng guidance sa God Almighty. Pinakamataas ang God Almighty, nire-recognize natin yon. Followed by the Filipino people. Nasaan yung presidente? Nasaan yung vice? Nasaan yung senator? Congressman? LGU? Nandito kayo lahat sa ilalim. Because binoto kayo ng taong bayan. Ginawa kayong alter ego ng taong bayan. Nakakatakot yan kasi nangyari yan nung panahon ni Marcos na senior. Pinapanood namin yan. Problema namin, nasa armed forces kami. Ayaw namin yung orderan kami ng gobyerno na upakan itong mga tao. Nung nagkaroon ng people power, ayaw namin orderan kami na upakan itong mga tao. Nagrarally lang yung tao. In-express nila yung kanilang freedom of expression. Ayaw na nila sa gobyerno. Nagde-defy na sila. Taus-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramillano. Nasawi si Sergeant Ramillano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Marami pang Sergeant Ramillano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramillano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas.
Nagayag ng pagdepensa ang ilang senador sa Sunshine Media Network International o mas kilala bilang SMNI laban sa naging hakbang ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang nasabing media network. Nagbitaw ng katanungan si Senador Amy Marcos sa kanyang Facebook account. Ani Amy, sino anya ang natatakot sa SMNI at bakit kailangan i-shutdown ang mga hindi sumasang-ayon dito? Dagdag pa ng senadora, bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Exactly. Binigyan pa ng diin ng senadora kung takot ba tayo sa katotohanan o takot ba tayo kung tama ang SMNI. Ang pagkwestiyon ni Senadora Amy sa kilos ng NTC ay sinigundahan rin ni Senador Chis Escudero. Uy, salamat naman, Senator Chis Escudero. Giit ni Senator Escudero, dapat linawin ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng pamamahayag. Gayon din ang posibleng epekto nito sa Yan, ang gusto ko na senador, may balls. Paano naman yung iba? Hello, tumayo naman na kayo. pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Mas worse naman itong ginawa nila sa SMNI. Sapagkat batay lamang sa House Resolution ng Kongreso na namumungkahi lang na imbestigahan, hindi iniimbestigahan, iimbestigahan pala, binasarado na kagad nila for 30 days. And that's worse. Yun talagang lantaran, hubad, walang pagbabalat kayo, talagang giniba nila yung karapatan na itinakda sa saligang batas. At hindi ko maintindihan. Sapagkat itong National Telecommunications Commission, ito'y nilikha ng isang executive order. Kumbaga, ang Pangulo, nung ito'y nilikha nung panahon, nasa executive department ito eh. At hindi ko maintindihan kung bakit sumusunod sila doon sa mungkahi ng House. Wala ba silang mga sariling isip? Sila ba hindi kumukonsulta? Wala ba mga abogado dyan sa National Telecommunications Commission na magpapasara ka ng isang network na hindi mo malang dinidinig kung anong mga violation to, sinuspindi mo na agad. 30 days pa. At tinaon mo pa sa holiday. Hindi ka makapag-file ng ura-uradang appeal para pumunta sa Supreme Court. Talagang lantaran niya. Sabi ko it's a brazen assault. And it's totally abhorrent and constitutionally impermissible. So, grabe no? Talagang direct hit, kumbaga direct na assault itong ginawa nila sa SMNI. Wherein una, sinadya na Pasko, hindi ka pwedeng makapag-file kasi syempre nagsipagbakasyonan na yung mga corrupt. And yung power nito, like for example, yung NTC is nasa executive level at naging sunod-suduran doon sa legislative department. Nakapagtataka dahil ito ay House Resolution pa lamang at mungkahi, take note, mungkahi pa lang. Mungkahi ng Congress na kung pwede i-suspend itong SMNI while under investigation, wala pa namang investigation. Kumbaga sa isang kaso, guilty ka na kahit hindi ka pa dinidinig, kahit hindi ka pa iniimbestigahan. So isa itong lantarang mas masaol pa doon sa martial law ni late President Macoy kasi sabi nga ni Attorney Panelo ay merong due process of law nung panahon na yun. Samantala ngayon, alam mo yun, parang walang pagkukubli, wala nang pagtatago dito sa mga actions nila na, suspende ka na. Tapos wala nang questions. Ito, ulit-ulitin nila. Talagang tatargetin nila lahat dito ng manahimik. Hindi nyo ba napapansin? Tumahimik ang mga kritiko dito. Diyan sa Kongreso, wala akong nakitang tumayo na kongresista nagsalita laban sa paninikil
sa pagbusalsal sa karapatan, kalayaan na Dalawa lang yan eh, kung tumahimik sila ay either takot sila or kasama na sila doon. magpapahayag. Wala ho. Wala. May narinig ka ba, Ana, na may tumayo sa Kongreso